So, strike 2 ka na, ha? Oo. Kanina, strike 1 ka dito. Oo. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Siguruhin natin, ha? Tama yung sinasabi natin. Ha? Haring Aguila. Mr. Chair. Sandali. Haring Aguila. Jerry Esquilario. Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong kapihan? Ano, sir? Totoo ba na itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan, hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung kanang pinakumbisya. Ha? Pwede na kumbisya, sir. Mag-Tagalog ka kay hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka mag-Tagalog, nakita ko yung mga interview mo, ang galing mo mag-Tagalog. Mag-Tagalog ka. Gamay na, sir. Gamay na ako Tagalog. O sige, kahit gamay lang, pilitin mo mag-Tagalog. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan kinukulong niya, tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring, Sorry po, si sorry Senyor po. Aguila sa mga bata? Sige, huwag ka Salamat na kaayo, Mr. maggamit Chair. magturo, ha? Sige, please continue. Kanang among kwan, sir, kanang among sa kapihan, wa man suod gawas naman ng mga bata, sir. Suod gawas ng mga bata dito. Sword gawas. Ibig sabihin, labas-pasok. Oh, So, Renz, labas-pasok lang kayo doon. Pwede kayo makalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. pwede mo na, sir, kay kanang amo sa kapihan, o pwede na sila mo gawas, bisag asa na sila pwede mo gawas. Di na tinuod, di lang isulti, sir. Okay, again, I am reminding you, Kay kanang among... makinig ka muna. Opo, sir. Makinig ka. Opo. Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Aguila. Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos, ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, ulitin ko. Again, for the record, mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede, sir. Pwede. Walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil. Opo. Paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo. Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Sige lang. We will go back to you again later. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Siguro, pa-check po natin sa DepEd yung enrollment. At pwede talagang i-cite in contempt ng chair kapag hindi po nagsasabi ng totoo si Senyor Aguila. Yes, Senator Risa. Nandito man yung local chief executive, yung mayor. Mayor, anong sitwasyon doon, mga bata? Mga pag-aaral ng bata? Yung mga taga-kapihan ba, pwedeng bumaba doon sa mga eskwelahan sa baba? Pwede sila mag-aral? Good morning po, Senator. Sa Socorro, talagang binawalan nilang bumaba ang mga bata. At yung sa pag-aaral, no, massive during 2019, massive dropout of learners. Massive dropout? Dropout of learners from elementary high school. According to report to the DepEd, 800 plus yung learners na nag-drop out. So, Haring Aguila,
Sasabi ng mga bata na hindi sila nakakalabas sa kapag-aral, sabi ng mayor, regardless wala akong pakialam sa local politics nyo doon. Ari Aguila, makinig ka muna. Wala akong pakialam sa local politics nyo doon kung meron kayong hindi pa kaintindihan sa politika. Ang akin dito, yung kapakanan ng kabataan. Sinabi ni mayor, wala daw pag-aaral sa mga bata doon, hindi makakalabas. Anong sagot mo ito ngayon? Nasa among counter affidavit, sir, na ilang record sa school. Hindi ko, wala kung counter affidavit mo. Tinatanong kita ngayon dito. Opo. Open na hearing. Opo. Anong sagot mo? Saan, sir? Saan sa, sir? Yung sinasabi ni mayor, na ang mga bata hindi nakakapag-aral at masyadong bumaba yung enrollment doon dahil nga nandoon na sa kapihan ang mga bata. Yung totoo kasi, sir, yung sa 2019, nag-request me o nagkuhan me o gusto mi nga makatukod og eskwelahan, gumikan kay ang kaladyo ang eskwelahan sa kuan sa Lanitag. Wala akong problema dyan, wala akong problema. Ang tanong ko lang, kung nakakalabas nila sa kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa baba. Yes, inood. Yes? Gagawa sila. So, strike 2 ka na, Oo. Kanina, strike 1 ka dito. Oo. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Siguruhin natin, tama yung sasabi natin. Haring Aguila. Ayaw kong puno na yung kulungan namin sa baba. Marami doon. Nandoon yung mga kinulong. Ayoko na magkulong pa doon. Please, tell the truth. Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Dahil ang Diyos, gusto ng Diyos, katotohanan ang lalabas sa hearing na ito. Prangkahan tayo. Lalabas ang katotohanan dapat. So kung yung version mo ang katotohanan, walang problema. As I've said, we're fair here. Wala kaming kinikilingan dito. Ang gusto na namin katotohanan. Kaya huwag niyo kami lukuhin dito. Hindi kami niyo pwedeng papaniwalain na katapusan na ng mundo bukas at kailangan umakyat tayong lahat doon sa kapihan para masave. Hindi niyo ako pwedeng mapapaniwala ng ganon. Kaya please lang, magsabi tayo ng totoo dito. Haring Aguila. Thank you. Senator Risa, please continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. Muli for the record, 30% lang ng mga bata ang nag-aaral. At sila yung 30% na pinapayagan para makakuha ng 4Ps. At isa na po ito na iniimbestiga ng DSWD. And for the record din, Mr. Chair, bago ko naman tanungin si Elias Coco, yung sinabi po ni Mayor Riza na massive dropout ng 800 plus na mga bata sa pag-aaral noong 2019. Kung di po ako nagkakamali, ito po ang sumunod sa Lindol doon sa Surigao del Norte, sa Socorro, na ginamit na pagkakataon ni na Senyor Aguila na tawagin yung mga kababayan nilang sumunod sa kanya paakyat sa kapihan. So, Mr. Chair, gusto ko naman pong tanungin si Elias Coco. So, Coco, tulad ng tanong ko kina Jane at Renz, ano yung mga naranasan mo doon sa kapihan? Unsa imong nagian dito sa kapihan? Kanang masi-masi na pagkuhanan is paksol bantayon kay kuan sunod humanda zon kuan na zumi ka ng mag-form sunod mga mag-form magmasi-masi mi sunod mag-jogging mag-kuab buhangin raksak buhangin raksak. Pinapagawa sila ng masi-masi, Your Honor.
And then Ano yung masi-masi? unsa man ang masi-masi? Kanang training sa marag pareha sundalo na kuan training. Parang para sundalo na training, Your Honor. Okay, tulad nung sinabi ni Renz kanina. Ano pang naranasan mo, Coco? Pinababantay sila sa foxhole at may mga formation sila, mga jogging at mga masi-masi. Yung punishment, masi-masi, Senator Risa, it's a form of punishment sa military, sa police. Yan sabi niya, masi-masi. Punishment in mass. Masi-masi. So, yung bang nagmasi-masi sa inyo, ano yun, mga dating sundalo, dating police? Ang nagmasi-masi ba ninyo, dati ba kunong sundalo or mga Dating pulis? Dating pulis? Itong nanguntang na polis. Ha? Itong nanguntang na. Nangundang, yung nag-stop na pulis, Your Honor. Nag-stop na pulis. So, nag-resign na police or nag-awol na police, whatever, basta dati siyang police Yeah. na huminto na. Sinong pangalan? Anong pangalan? Okay, basta kay polis to. Ha? Hindi niya alam, Your Honor, basta pulis yun. Hasta police? Ah. Okay, thank you, thank you. Salamat kaayo, Mr. Chair. Medyo familiar din sa akin yung term, Coco, yung masi-masi, kaya tinanong ko kung yan ba ang sinabi mo kasi kahit yung late husband ko, PNP, nung habang siya'y nabubuhay. Ano naman ang pagkakilala mo kay J. Renz Kilario, kay Senyor Aguila? Unsay imong pagkaila ni J. Renz Kilario or Senior Aguila? Ingon siya na siya ko na ang Ginoo. Sinabi niya siya ang Panginoon, Your Honor. So, consistent, no? Kayong tatlo, Nina Jane at Renz, Panginoon ang pagkakilala kay Senyor Aguila. So, ikaw naman, Coco, bakit ka tumakas sa kapihan? Nganong ni takas man ka sa kapihan? For a while, Your Honor. Okay po. Sorry, Coco. Your Honor, can we give him a little while, Your Honor? Yes, of course po, Mr. Chair. Sige, we proceed with the other siguro. While kuha mo ng composure ni Coco. NBI ng Caraga. Were you able to conduct an ocular investigation? Nakatikot ka na? Not Sige, sige, please stand up. Kayo na, kasama ka na ito ni Magno. Wait. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation, sirs? Yes. Thank you very much. Please take your seats. Go ahead, RD. NBI, RD ng Caraga Region. Anong update nyo doon sa area? Can I start from the beginning, sir, or? Kahit actions taken na lang siguro nyo kung anong ginawa ninyo at status. Just a Sige. brief summary of the action taken by the NBI. Okay. You have the floor. Upon we received the letter complaint, by the way, the letter complaint of Mayor Riza Rapunzel Timkang was addressed to our NBI Director, Attorney Mindato de Lemos, here at our main office. And it was referred to NBI Caraga, considering that the area in Surigao is under the jurisdiction of our regional office of the NBI in Caraga. We received that letter request on May 3, 2023. And the following day, May 4, our agents were already in Socorro, Surigao del Norte, to conduct the investigation, and continuously in the next succeeding days. So, when we completed the investigation,
we issued a subpoena to the leaders of Socorro Bayanihan Services Incorporated to appear before our office on May 17. The subpoena was issued dated May 9. However, on May 11, we received a letter from their counsel telling us that requesting for the resetting of their appearance at our office because allegedly they were set to fly to South Korea. Sino pupunta ng South Korea? The three of the personalities, Your Honor, listed there in the letter. Number one, Jerin Scalario, Karin Sanico, and Janet Ahok. Okay, thank you. The other ones, Mamerto Galinida was included in the letter that left for South Korea. That's why we waited for the May 17th schedule, as we were hoping that at least one of them will appear at our office. However, on May 17, nobody appeared. So on May 18, the next day, we issued again another subpoena for the four of them to appear at our office on May 30. So, but on May 30, still nobody appeared. They did not appear, the four of them, for reasons only known to them. However, they just sent the lawyer to our office. So, at that time, because, going back to your question previously, Your Honor, that you were asking us if we were able to conduct inspection. Precisely, we issued a subpoena to ask them if they will allow us to go there and conduct inspection and to assure us that we will not be harmed. That's what we like to ask them if they appeared. And we wanted to ask them face to face. We just could not send a letter request, because as we and the law enforcement, we want also to see the reaction to our request. Mr. Chair. Go ahead, Senator Risa. Sir, Regional Director, kung pwede ko lang i-follow up. Sabi niyo po, you wanted them to assure you that you would not be harmed. Bakit po? Ano po bang pagkakilala sa grupo that there would be the need of that assurance? Based on the statements, Your Honor, of our witnesses, they have firearms and they are ready to fight. So that's why, in our case, we are the one who conducting the investigation. At we have to take some precautions because we are not there as visitors. We are there as adverse party to their interest. So that's why we just want to ask them if they will not allow, or definitely if they cannot assure us, we don't know. We don't know. So were you able to confirm if indeed there were firearms inside Kapihan? That's what the information we got from some of the witnesses. Information lang. Yes. So no confirmation from your side? No You were not confirmation. able to confirm or deny? No confirmation, Your Honor. Thank you.